Sinabi ko. Habang batiin po muna natin yung nakikita natin sa paligid natin. Ang magandang umaga at magandang arita pa rin. Amen. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Amen po ba? So, lahat tayo may mga pinagdaanan sa buhay. Problema man yan, financially, problema sa pamilya, sa anak, sa asawa, lahat pinagdaanan natin, pero dahil kasama natin ang Panginoon, na-overcome to natin. Sabi sa Psalm 106, pasalamatan siya sa kanyang kabutihan.
pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. So, kapag malungkot, nalangin tayo, masaya, umawit. Amen po ba? Sa pag-awit po natin, isipin natin na ang isa lang naman ang audience natin, para-parehas tayo. Kaya ako kinakabahan kasi ako ay magpupuri sa hari ng mga hari. So, dapat ganun din po yung natin, maging puso natin sa ating pag-awit, sa ating pagpupuri sa ating Panginoon. Ano po? Hintayin na huwag na natin na yung talagang yung mataas yung spirito natin, kundi yung let the heaven down sa ating pagpupuri. Ano? Okay po ba? Sige po, tayo pong lahat ito ngayon. Tayo po ay sama-sama ang aawit sa Panginoon. For this is the day that the Lord has made. Hallelujah. Amen. This is the day that the Lord has
Kami ang likha, lumuhod sa'yo, pinataas ang galang mo. Bawat lahi ay nagsasabi, sa'yo alay ang aming pagsamba. Sa'yo alay ang aming pagsamba. Praise God! Magandang umaga po sa lahat o sa bawat isa. Hallelujah! Mukha yung ating worship leader, talagang hinag-prepare niya, medyo nag-sing na. Bali, purihin ang Panginoon. Glory to God. Nanibago lang ako kasi pipiliin. Pero ganun pa man po, purihin ang Panginoon, mahaba man ang maiksi ang ating pong papuri pagsama sa Diyos, yun po ay kaaya-ay at katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Amen po ba yun? Hallelujah! Glory to God. Sandali po tayo manalangin. Pinupuri ka po namin at dinadakila aming Diyos, Ama namin sa langit. Sambahin ang iyong dakilang pangalan. Salamat po sa napagandang araw at umaga na pinagkaloob niyo po sa amin sa sandaling ito. Muli, tinataas po namin ang iyong pangalan at ikaw po ang siyang mapapurihan sa aming buhay, maging sa aming kalagitnaan. Maraming salamat po sa iyong kabutihan at sa iyong mga gawa sa amin sa nakaramang araw sa buong linggo na ito. At maging sa araw na ito,
nakikita po namin ang iyong kabutihan at maging ang iyong katapatan. Salamat po sa iyong pag-ibig na hindi nagbabago. Pag-ibig, Panginoon, na hindi nagkukulang. Pag-ibig na nananatili. Salamat sapagkat ikaw ang una na umibig sa amin. Kaya naman nagagawa po namin ibigin ka. Salamat po, O Diyos, sapagkat sa umagang ito ay meron kang magandang bagay na inihanda sa amin. At ikaw po, Panginoon, ang siyang maitaas at mapapurihan sa araw na ito. Muli, kami nagpapakumbaba sa iyo, hiningi po namin ang tawad na lahat po ng aming karumihan at kasalanan, sa lahat po ng mga bagay namin nagagawa na hindi kalugod-lugod o kaya-aya sa iyo. Patuloy mo po na saliksikin ang aming puso, ang aming buhay, at habagan niyo po kami. Matanggap po namin, Panginoon, mula sa iyo ang iyong kapatawaran, ang iyong katwiran, at ang iyong mayamang habag sa bawat isa. Subuhin niyo po, Banal na Espiritu, na siya manguna sa amin, na siya magbigay po sa amin ng lakas at maging inspirasyon upang ikaw ay aming sambahin. Salamat po at sa iyo mo po ng gawin ito na iyong kapangyarihan, ang kalooban mo mapangyari, ang iyong kaharian ay maghari. Salamat po, gawin niyo po ang bawat isa na aming makapatira na papunta sa lugar nito at maging aming po makapatiran online, lalo na, Panginoon, sa bawat isa na nandito. Salamat po sa iba na presensya. Hinig po namin ang iyong paghipo, ang iyong pagpapala ay maranasan po ng bawat isa. Salamat po na marami at ito po ang aming panalangin sa makapangyarihan na pangalan sa lahat, sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen and amen. Kalapakan nga po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Aware po ba kayo doon sa pangyayari sa Kentucky? Hindi dito sa Balanga, no? Kundi sa USA. No? Kentucky, USA. Na last February 8, no? Nag-start po sila sa kanilang regular activity na pananalangin sa lugar po ng isang universidad. Kaya mga dumadalo puro na yung mga nag-aaral doon, mga professor doon, o mga taga roon. Bali, they started mga about 8 lamang sila. And then, alam niyo po, may pangyayari na sila po ay binisita ng Panginoon. Naranasan nila yung kilos ng Diyos na yung kanilang regular activity ay nagpatuloy. Hindi huminto yung time, pag isang oras, 2 oras, gano'n. Bagkus, tuloy-tuloy. Bali, until now, tuloy-tuloy. Sa iba't ibang lugar. No, ibig sabihin, nagtuloy-tuloy yung kilos ng Panginoon sa kanilang buhay. Kaya lang, yung lugar na pinagsimulan, na-transfer o na-share sa ibang mga universidad o ibang mga school. No, iba nga, sinapon na rin ng mga churches sa kanilang lugar. Nag-isa sila about 8 person o people. Then later, naging 1,000 sila, mga 1,500 or more. Higit doon ang kanila naging bilang. Bali, hindi po ito first time na nangyari sa kanila. Way back 53 years ago, 1970, na yung Asbury University ay ganoon din yung kanilang naranasan. Binisita sila ng Panginoon in a form of revival. Doon po nagsimula yung JREV o yung Jesus Revolution. Sa time ko noon, uso yung mga tao noon na mahaba buhok. No, yung matatag natin noong araw na hippie. Na parang mga Mike Hanopol, Freddy Aguilar, yung kanilang buhok. No? At talaga yung kanilang mga damit, yung 70s. No? Na talagang hippies ang dating. Iba mga nakabike, iba naka panahon nila yun nila po yung Alex long sleeve hindi ko nabot yun dito yung yan pwede na ako magiging Alex bali sabihin it happened again, nangyari muli.
Pero actually, ang revival, marami ng revival na nangyari since the 1700s. At revival din po sa iba-ibang dako ng mundo. At pinangunan po ito ng mga tao kung saan ang isang katangian, they have hunger. No? They have thirst sa ating Diyos. Amen. Amen. Bali yun ang kanilang pagkakapareho. Lahat po sila may uhaw, lahat po sila mayroong gutom, lahat po sila mayroong intense desire or passion to experience ang ating Panginoon. Amen. Sino po sa inyo nais na maranasan sa lugar po natin? Amen. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Amen? Amen. Bali, itong ating panalangin sa Panginoon. Sinasabi nga po, ang revival, hindi po ito kilos ng tao. Hindi po ito ini-schedule. Hindi rin po ito na parang bang isang programa. Ito po ay isang gawain na ang Diyos mismo ang gumagawa at nagpapasimula. Naalala ko po siguro mga 14 years ago, tayo po ay nasa Star Cinema pa. At noong time po noon, nagpasimula po yung mga taga-Mariveles ng Don't Watch Prayer. At ginawa nila po ito daily. At halos dinalawan po ito ng mga pastors at maging ng mga members ng church. At halos nakarating po sila, hindi lang sa mga simbahan, kundi maging sa munisipyo, naging outdoor na rin. At yun ay kumalat na punta sa ibang mga bayan tulad po ng Balanga. At naranasan po ng marami na bumangon ng mga alas 4:30, nagtitipon na. At isa sa mga venue po noon, dito po sa CDC, sa Star Cinema. At early morning, nandun na po yung mga pastor. Tapos kinabukasan, ibang lugar naman. So, ibang lugar na naman. At puri ng Panginoon, that time talagang naranasan. Kahit na po sa magsing panahon, kahit na po sa ganung kaparaanan, ay naranasan po yung revival sa Balanga. Kaya nga po may sabi-sabi na may revival na sa Balanga o sa Bataan. At yun ay kumalat din. Kaya lang sabi so long, may silang na panahon, mga ilang buwan. Pero yung bunga ng revival na ito, nanatili yung gawain ng Don't Watch. Bali, sa Balanga, meron po tayong 2 grupo ng Don't Watchers. Ang isa po ay sila Pastor William sa TIL. Hanggang ngayon, simula noon, nag-umpisa po noon na nangyari yun, na revival na yun. Hanggang ngayon, non-stop ang kanilang Don't Watch. Amen. Then maging yung pinangunan po ni Pastor Erwin na Don't Watch, until now, halos magkasabay po noon, tuloy-tuloy. Napakahirap po i-maintain yung ganong uri ng kilos. Sa ganong oras, sa ganong panahon at pagkakataon na tumagal until now. Siguro po hanggang dumating ang Panginoon. Amen. Amen. Bali, sa umagang ito, gusto kong mag-share patungkol sa inyo, patungkol sa revival. Actually, yung ating pong tema na Lovers of God, konteksto po yun ng ating pong nais na maranasan sa Diyos. Na sa mahuling araw, mababatbat ang kahirapan ng ating panahon. Ayon sa sulat ni Pablo sa 2 Timothy chapter 3, kay Timothy, na panahon sa mga huling araw ay mapupuno ng mga kahirapan. At nagbigay po siya ng mga katangian, hindi lang po kahirapan ng buhay, kundi kahirapan ng kalagayan ng tao sa mundo. At kinuha po natin yung 3 major points doon about the love. At yun yung tinatawag natin, in the last days, men will become lovers of self. Magiging maibigin kanino? Sa sarili. Kaya po, ang bunga po noon, maraming kasamaan. Sabi nga, pangalawa, that men will become lovers of money. Na tao ay magiging maibigin saan? Sa salapi. Remember, brothers and sisters, that it is not the lack of money
is the root of all evil, but the love of money is the root of all evil. Kaya naman, sa panahon natin ngayon, ang iba't ibang uri ng kasamaan, no, nakikita. Kasi nga, it is the love. It is not the lack of money, the root of all evil. But the root of all evil, no, once again, is the love of it. Amen. Kaya pagka meron po masidhing pagmamahal sa salapi, hindi masama ang salapi. Neutral po ang salapi. Amen. Bali, ang salapi ginagamit, no, para tayo ay makapamuhay. At kung walang salapi, mahirap mabuhay. Amen. Kaya ngayon may kasabihan, buti ang salapi may tao. Pero minsan ang tao, walang salapi. Amen. Pero ganun pa man po, it is the root of all evil. It is, sabi nga, the love of money. Pero wag po natin ibigin ang salapi. Instead, no, kahit na po tayo ay mayroong lackness sa salapi, sa panahon natin ngayon, hindi lang po mahirap ang kulang sa pananalapi. Amen. Bagkus, yung maging mga may kaya, no, medyo naghikaos na rin sa kanilang kalagayan. But, ano man ang sitwasyon, sabi nga, do not love money. Because the love of money is the root of all evil. Lahat po ng mga inventions of evil ang ugat pera. Ang magnanakaw, gumagawa ng paraan para magkamit ng pera. Ang nagsusugal o ang adik o ang sino man na nangailangan ng pera, gagawa sila ng paraan para magkaroon nito. Amen. Maging yung easy money o yung sometimes sa panahon natin ngayon lumilipat lang. Bisa nandito, bisa nandito, pero napagtaka, patuloy po yun, hindi naman nahuhuli at hindi rin naman nagpapahuli. Patuloy pa rin yung scam. Then, sumunod, sabi ni Paul kay Timothy, the men will become lovers of pleasures. Mga kalayawan. Bali, nais ko natin linawin ang bagay nito. Ang kalayawan ay yung naisin ng laman. No? At hindi naman yung tinatawag natin leisure. Bali, iba po yung tinatawag po natin na ikaw ay may pinuntahan, ikaw ay namasyal, o kaya meron kang bagay na ginawa. It is not pleasures. Yun po'y bahagi pa rin ng ating need as a social being. Magiging pleasure lang po yun pagka masinhi na halos meron ka na nanineglect. Amen. You neglect something, you neglect somebody, and especially you neglect your responsibility sa tao at maging lalo na sa ating Diyos. Ibig sabihin ng focus pa rin ay self. Focus pa rin self-enjoyment o self-satisfaction. No? At yun, walang katapusan. When we talk about self-satisfaction, walang katapusan po yan. Amen. Amen. Kaya, inano po dyan, meron po dyan control o meron niyang management na ginagawa or scheduling kung paano po tayo nagkakaroon ng mga leisure time, no, o kaya mga activities na nagiging atin ding priority. Amen. But not all the time. Kaya naman po, sinasabi po natin ang bagay nito upang palalahanan po tayo. No, ni Pablo, especially sa panahon ito, na kung saan ang panahon po natin ay, sabi nga, mahirap dahil pabago-bago. Mahirap kasi iba-iba pangyayari. Kaya nga po, hindi na po ligid sa atin yung mga kalagayan po ng ating mundo para sama ng pasama. Pero sa kabilang po noon, sinasabi ni Pablo kung paano dapat tayo mabuhay. Dapat po tayo maging matalino. Amen. Not a foolish, but a wise, no, believers of the Lord Jesus Christ. Saan po ba tayo dapat lalakad
at saan po tayo dapat mamumuhay. Kaya naman po, nais po natin na palalahanan ng bawat isa na katangian ng ating panahon ng mga tao, dalawang klase lang. It's either you will be lovers of yourself, money, and pleasures, or you are a lover of God. Amen. Amen. Nakita natin dalawang hanay. Yung isa, mangingibig sa ganung bagay. Yung isa ay mangingibig ng Diyos. Kaya naman po, sa uling panahon, makikita po natin kung gaano po, napakalaga na tayo po ay manatili sa pag-ibig ng Diyos. Sabi nga ni Pablo, dagdag ko lang, in Romans 8, sino makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Panginoon? Ang kahirapan ba? Ang kahubaran ba? Ang tabak? O iba pa mga bagay? Sabi niya, wala. Maging ang mga bagay na yan at maging sa mga bagay na darating, maging anuman nilalang at maging ang aker, maging ang kaaway na si Satanas, ay hindi kailanman pwede maghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ibig sabihin, Panginoon, nangako na siya'y mananatili sa atin na tapat. Mananatili siya maging sa panahon na tayo ay nanlalamig, o tayo po ay nasa panganib, o tayo po ay nalalayo sa Kanya. Kaya naman po, nais po natin, nagdali kayo sa ganitong kaisipan. Yung lovers of God. Lovers of God, sinabi po natin last time, sila po ay mangingibig ni Kristo, mangingibig na Kanyang salita, mangingibig sa Kanyang presensya, mangingibig sa Kanyang pamilya, sa Kanyang trabaho, sa Kanyang ministeryo, sa mga tao na napapangako naniligaw, at higit sa lahat, mangingibig siya sa pagdating ng ating Panginoon. Amen. Now, He loved the appearing of the Lord Jesus Christ. Na in case na ang Panginoon dumating, yun ang kanyang inaasahan. Kaya naman, ang tao umiibig sa Panginoon, yun ang kanyang damdamin at talagang laman ang kanyang puso at kalooban. Yung makita niya ang Panginoon at makasama niya ang Panginoon ng mukha. Kaya naman, nais ko natin yung spirit of revival. Bali, dinagdalangin natin sa Panginoon, kung ito ay nangyari sa kanila, mangyari rin naman sa amin. Bali, tingnan po natin kung paano posible yung bagay nito. Actually, ito po isang bagay na parang bang napakahirap ipangaral. Revival. Kasi ang Diyos ang gumagawa nito, hindi man tayo. Pero ganun pa man, pwede po natin itong idalangin sa Panginoon at ating asamin sa Panginoon. The spirit of revival at Asbury. Ang Asbury University, bahagi po yan ng Methodist Church. Kaya naman po, nagtataka iba ang revival sa modernong panahon sa pamamagitan ng Asbury na isang traditional na lugar at simbahan. Ibig sabihin, they have experienced yung revival. Kaya sabi nila ang revival nangyari hindi doon sa mga kabataan kung saan ang suot ay moderno. Ang kanilang suot ay yung fitting na pantalon. Yung talagang napaka-modern damit. Ang revival nangyari hindi doon sa tugtugan ay talagang sabi nga yung parang konserto ang style. Ang revival nangyari hindi sa parang kung saan para bang powerful ang mga messages. Ang revival hindi nangyari doon sa lugar na kung saan na parang bang ang ilaw talagang puno-puno at napakakinang. Nakatulad na nararanasan ng iba na yung ganong set-up at atmosphere somewhat revival. Amen. Amen. Kaya nais po natin tingnan saan ba talaga nagmumula ang revival? At paano mararanasan ang revival? At sa ating panahon, paano natin ito mararanasan? Kaya naman nais po natin, bigyan pamagat ito, experiencing revival. Sabi nga po natin, experiencing revival. Bali, hindi natin tinataas
ang salitang revival, ang tinataas po natin ang ating pong pagnanais na lumaranasan yung kapuspusan ng Panginoon, ang kanyang banal na presensya, ang banal na Espiritu, ang Panginoon, ang ating Diyos sa ating buhay. The fullness of God. In Zechariah chapter 10 verse 1, ask the Lord for rain during the spring times or springtime rains or in the latter rain. Kasi sa Israel, meron tinatawag na first rain, meron second rain. First rain para sa preparation ng pagtanim, then second rain para sa preparation ng harvest. Bali, the first rain, then the second rain, the former rain, and the latter rain. Sinasabi niya, during the springtime, yun yung latter rain. Kaya, sabi manalangin, sa Diyos o sa Panginoon. The Lord is the one who makes the clouds, He sends the showers, and gives everyone green fields. Isang verse na po yan. Sa Tagalog, tingnan po natin, humigayo ng ulan, hindi ulan kay Yahweh, sa panahon ng tagsibol, sa Kanya na lumilikha ng ulap at hamog, na nagpapasariwa sa mga pananim. Mamaya, babalikan po natin po yan. Ano po tinatawag na revival? Revival literally means come back to life. Yung pagbabalik buhay. Ang isang magandang halimbawa po rito ay yung isang doktor na nasa emergency room na pwede niya gawin yung revival, kaya lang yung revival na pagkaling tao nasa emergency room at namatay. Ibig sabihin, huminto yung kanyang puso. At muling i-revive. Ano ginagawa? Pwedeng yung resuscitation. Lalagyan ng hangin. Pagka hindi na kaya, pwedeng yung electric shock. Lalagyan ng kuryente para ma-shock at magising yung kanyang katawan at magbalik yung buhay sa kanya. We usually use it to mean return to glory and importance or strength. Na parang bang yung pagka nawala na po yung glory, importance, strength, muli itong ipinanunumbalik. Di ba? Kaya literally, yan po ang ibig sabihin ng revival, to bring back life again. Sinasabi naman po, what is church revival or revival in the church? A church revival involves a group of Christians praying and seeking the Holy Spirit's presence together while rejoicing over a renewed spiritual excitement or liveliness. Ano po yung activity? Nananalangin, tinahanap ang Diyos, ang kanyang presensya, at mayroon po itong kasali na kasiyahan ng puso at pagbabago o excitement. Then the purpose of the church revival is to allow the power of the Holy Spirit to transform both believers and non-believers alike. Hindi na po ito para sa mga believers, para rin po ito sa mga non-believers. Para maranasan po yung pagbabago ng buhay. Maranasan po yung kapangyarihan ng Diyos. At doon sa mga mananampalataya na kung sila po ay nangihina, nanlalamig, nalalayo sa Panginoon, napakalaking bagay po at tinatawag nating revival. Amen. Sometimes hindi lang po isang Kristiyano, visit sa church. Nanlalamig sa Panginoon. Basahin niyo po yung Revelation, yung 7 churches. At maging sa mga hindi pa kumikilala sa Panginoon, ang revival mula sa kanilang patay na pananampalataya, pwedeng buhayin ng Diyos. Amen. Amen. Sa pamagitan ng presensya at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Mamaya makikita po natin yung characteristics po niyan. According to Andrew Murray, 1828 to 1917, isa sa mga nakaranas at nagpo-promote ng revival. Revival means making alive again
And those who have been alive, but have fallen into what called a cold or dead state. Kasi minsan yung mga mananampalataya na sa tagal ng kanyang pagkilala sa Panginoon at ang Panginoon di pa dumarating, di ba? Ano nangyayari? Either siya po ay magpatuloy sa kanyang pananampalataya at pwede niyang maintain o itaas ang kanyang pong pag-ibig sa Panginoon, okay naman kabaliktaran. Pwede siyang unti-unti o eventually nanghihina, nanlulupaypay hanggang sa manlamig o mawala yung kanyang pananampalataya sa Diyos. Amen. Amen. Then, minsan sabay nito, nawala yung ating kagalakan, the joy of being a Christian. At yun po, nagpapasimula para tayo ay mag-backslide. Ang backslide, meron tinatawag na dalawang phases. Yung isa, kitang-kita ng backslide. Kasi bumabalik sa dating buhay. Dati, naisuko niya ng paninigarilyo, nanigarilyo ulit siya. Kaya lang, bake na. Then, dati, manginginom siya, sinuko niya sa Lord. Pero dahil nalamig po siya, bumalik ulit siya sa pag-inom. Dati, manunugal siya, sinuko niya sa Lord, pero nalamig po siya, bumalik ulit siya sa kanyang pagsusugal. No? Etc. Ibig sabihin, panunumbalik. Hindi sa Lord, kundi sa kanya nagawang dating kasalanan, binabalikan niya. At yun po ay nangailangan po ng revival. Sa tingin niyo po, ang church nangailangan ng revival. Yes. Tayo po ba nangailangan ng revival? Amen. No? Hindi lamang po yung mga nasa ganong kalagayan, maging mainit na sa Panginoon, na kinakailangan pa rin maranasan yung kapuspusan o the feeling and continual feeling of the Holy Spirit. Upang sa ganon, yung tinatawag nating being a lover of God, mas lalo na tumindi at mag-alap yung ating pag-ibig sa Diyos. Amen. Amen. Yung, sabi nga, kahit na meron ka na, pwede pang madagdagan. At yun gusto ng Panginoon sa atin. Ng mga sa huling araw, hindi po tayo madayat, matukso ng awat malayo muli sa piling ng Panginoon, bagkus tayo po'y maging mas malapit sa Diyos, magiging maanap at naglilingkod sa Kanya ng lubusan at tapat at sabi nga, umaangat ang pag-ibig at pananampalataya sa Kanya. Amen. Hindi yung tinatawag ko natin na status ko na pananampalataya, na parang bang a nominal Christian. Hindi yung mediocre Christian, na parang bang nasa gitna ka lang, o kaya nabot mo na yung peak mo, hanggang doon ka na lang, napunta ka na sa status ko. Ang gusto ng Panginoon, continual, no, hanggat maaari, higitan pa po doon. At ito'y mapangyari through what? A revival. Kaya sabi, they are Christians and have life, but they need reviving to bring back to their first love. Ano po ba yung first love? Yung unang tinanggap natin ang Panginoon. Kaya sabi, yung isang taong bago mananampalataya, maalab yan sa Panginoon. Di ba? Yes. Amen. Amen. Pero pagka tumatagal, yung alab, nawawala. Kaya sabi, bring back the first love. Ibalik mo muli yung unang init ng pag-ibig sa Diyos. Lalo na sa panahon na ito, na halos unexplainable ang sitwasyon. Actually, pagka binuklat mo po ang lahat ng pangyayari sa panahon natin ngayon, maliban sa gera, nakisang taon na po ang gera ng Russia at Ukraine. Nakala ng Russia, araw lang bibilangin, nagkamali siya. Akala ng Russia, underdog ang Ukraine, mali pala, ang nakalaban niya ang mundo. Yung lahat ng allies na pumanig sa Ukraine. Kaya nagtagal. Akala niya, sige lang, pala, sundalo na lang ang Ukraine, pero ang armament, yung armament ng NATO. At ngayon, nagtutuloy at nag-intensify. At may threat of global war. Are you aware? Yes. Yung threat ng China sa US, Yes.
Akala natin balon lang, yung pala spike. At iba pa, yung threat ng Israel laban sa Iran at maging sa kanyang mga neighborhood countries in the last days, kukubkubin siya ng lahat ng kanyang kaaway sa neighborhood niya. At yun ang tinatawag ko natin the beginning of the tribulation. Kaya naman, masabi po natin, we are dead. We are dead. Kaya di po mainam na maging bulag po tayo roon. Yan na po ang usapan ngayon. Ang Christianity ngayon, dapat hindi called. Dapat called tinawag. Amen. Hindi malamig. Tinawag ka ng Panginoon. Alam mo kung saan ka patungo. Alam mo kung ano hinihintay mo. Alam mo kung ano ginagawa mo. Amen. Ulitin ko po. Alam mo kung saan ka patungo. Alam mo kung ano ang hinihintay mo, ang pagbabalik ng Panginoon. At alam mo kung ano ang ginagawa mo o gagawin. Focus. At anuman ang sitwasyon sa ating panahon sa mundo ito, you will not be bothered. Kasi alam mo ang iyong destiny. Amen. Sino po alam ninyo yung destiny ninyo? Amen. Mahalaga po yan. Your destiny. Hindi yung destiny na partner in life, no. Your destiny is the Lord Jesus Christ. The reward of the Lord sa ating pagkilala at paglilingkod sa Kanya. And then neglecting it, you will lose your destiny. Pero matitingnan po natin what makes a revival. Paano nagkakaroon ng revival? Nabanggit ko po kanina, ang revival, hindi po ito gawa ng tao, pero may ginagawa ng tao. Amen. Merong preparation, may anticipation. Ang revival ay hindi po ito schedule, instead unscheduled. Maaari meron tayong prayer meeting, schedule po yan every Wednesday. Maaari meron tayong Sunday worship, schedule po yan every Sunday. Meron po tayong revival night. Amen. Every third Friday of the month. Yun po ay tinawag natin revival night, hindi dahil po ang Diyos ay gagawa na parang tulad po ng sa Asbury, kundi preparation na kung saan ang Diyos bisitahin tayo, ang Diyos ibus niya kanyang kapangyarihan. Amen? Amen? We are there. We are ready. Paano tayo i-revive ng Lord kung wala tayo sa lugar? Amen. Kaya nga po doon sa Asbury, yung unang revival, binenta niya kanyang sasakyan. 30 miles away po yun, saka sila nagpunta roon, yung napagbilan, pinamasahe at pinagbayad doon sa kanilang tutuluyan o pag-stay. Just experience revival. Pero hindi na po natin kinakailangan gawin ng bagay rin kasi ang revival ay halos medyan. Amen. Amen. Revival often begins with people coming under deep conviction and crying out in confession and repentance for their sins. Ang tinatawag po na revival, ito po ay ang tao na kararamdam po siya na matinding conviction. O yung, ano sa Tagalog na conviction, Pastor Raymond? Meron siyang, yun, conviction. Binibigay siya ng tawag dito yung masinhing damdamin na ang banal na espiritu. Kasi ang conviction, it comes from the Holy Spirit. Na binibigyan siya ng tawag dito, Tagalog.
Paalala. Maliban doon. Kasi labis yan eh. Ang paalala sa isip eh. Ang conviction sa puso. Udyok. Udyok. Inuudyokan siya ng banal na spirit sa kanyang puso. Kaya pagdating sa conviction, it's either dalawa lang pipiliin mo, sundin o labagin. Udyok yan ang banal na spirit. Kaya revival, it comes from the Holy Spirit. It comes from God. Hindi yan through announcement. Kaya minsan kahit na-announce ka ng announce, wala. Kasi udyok, kailangan. Amen. Udyokan ka. Pwede ka udyokan ng tao. Pwede ka udyokan ng pastor. Pwede ka udyokan ng magulang. Pwede ka udyokan ng kaibigan mo. Pero lahat po yun, subjective sa iyo kung susundin mo hindi. Ang isang bagay na napakahirap tanggihan pagka inudyukan ka na ng banal na spirit. Amen. Amen. Pagka banal na spirit na nag-udyok sa iyo, either pagpalain ka o tumagal ang pagpapala mo. Sino gusto rito pagpalain agad ng Diyos? Sino gusto tumagal pang pagpapala ng Diyos? Sino gusto magbago agad ng Diyos? Sino sa inyo ayaw pang magbago? Denying the conviction of the Holy Spirit. Kaya yung revival noon, pagka nakilala sa Panginoon, bago agad eh. Okay, sino na born again sa inyo? 80s, late 70s, late 70s, 80s. Pagka kumilala sa Lord yan, kinabukasan, hindi na nagmumura. Hindi na umiinom. Amen. Hindi na gumagawa ng dating buhay. Kasi under the conviction of the Holy Spirit, ang Holy Spirit ang naglilid sa kanyang buhay. At napakahirap tanggihan yun kasi you are led by the Holy Spirit. Kaya naman po, kasali nito, yung crying out in confession, nagsisisi ka ng iyong kasalanan. Halos umiyak ka, nagsisisi, lumuluhod. May iba ka naglulupas na, may deliverance. At iba naman po, kasama na nito, yung tinatawag natin repentance o yung pagtalikod sa kasalanan. Kaya nga po, ang bagay nito'y muli naranasan sa kanilang lugar sa Asbury. Pero hindi lang po sa kanila, kundi pumalat na po yun. And other pastors and churches today, ina-anticipate ang bagay nito. Mamaya kwento ko sa inyo. Kaya medyo hindi ko po tinuloy yung patungkol sa love. Gusto natin love of God. Not just the love of a person. Kasi pagka nakuha natin pag-ibig ng Diyos, automatic yun lalo yung pag-ibig mo sa kapwa. Hindi man may. Hindi siya nakapagod. Di ba? Hindi siya nakapag-frustrate. Hindi siya sabi nga yung nagiging routine, mechanical. Pero pagka sa Diyos, genuine. Yun po ang gusto kong dalhin sa inyo. Hindi ako masyado nagde-dwells ngayon sa ibang pa. Consistent po tayo since January. We want the presence of God. Amen. Kaya po, inanya ko kayo sa prayer meeting. If you want revival, attend prayer meeting. Not just online. Pero kung talagang posible, pwede na online. Pero kung posible, be present. Kasi mahirap na slave ka, online baka bigla kang bumagsak sa iyong bahay. Akala, nag-high blood ka. Amen. Kaya naman, sinasabi po natin, revival does not occur outside of the atmosphere of prayer. Okay? Ang revival, hindi po ito nangyayari kung wala ang atmosphere o environment ng panalangin.
Kaya lahat po ng revival, no, nag-umpisa po yan sa prayer meeting. Pero yan po isang bagay na hindi naintindihan ng marami. Na nineglect nila ang prayer meeting na kung saan the beginning, no? And sabi nga yung the source, na kung saan ang Diyos gumagawa. Hindi lang tugunin ang yung prayer request. Higit doon. Gusto niya doon i-transform tayo. Sinasabi po natin how revival comes. It comes from God. Kaya nga sabi noon, manalangin kayo. Humingi kayo ng ulan. Kasi ang ulan, literally, kailangan po yan sa tigang na lupa. Kailangan din po yan sa mga halaman na nangailangan ng maraming bunga, lalo sa harvest. Pero spiritually speaking, sinasabi po dyan rain, hindi lang po literal rain. Rain is a symbolism of the Holy Spirit. At sinasabi po dyan, the coming of the Holy Spirit, the outpouring of the Holy Spirit, the infilling of the Holy Spirit, and the continual filling of the Holy Spirit, or even the Great Awakening. Kaya, sinasabi po roon, magkakaroon ng revival pagka ang Diyos nag-take initiative. Not only man's initiative. Nagkakaroon tayo ng prayer meeting, preparation po yan in case ng presence ng Lord dumating. O iparanas niya. Pero meron pagkakataong greater, no, degree or yung level ng Holy Spirit nagpaparanas. Katulad ni Moses nung naranasan niya banal na Espiritu doon sa tent. At nung nag-stay po siya, nung lumabas po siya, kumikinang ang kanyang mukha. At yung mga Israelita ayaw tingnan kasi nakakasila. Yung glory ng Lord, di nila mabala. May pagkakataon, ganun gumagawa ang Diyos. Kaya naman sinasabi na, asking God to bring rain. To bring the Holy Spirit once again. Katulad doon sa Asbari, since 1970, first time nila naranasan, pero after 53 years, muli nila itong naranasan. Amen. At hindi lang sila, kundi meron pang ibang mga grupo o panahon na tinatawag po nating revival at kanila rin nararanasan. Iba po yung nararanasan na kung saan po ay sa pagtitipon lamang na mga gawain at programa na simbahan, pero iba pa rin po yun pagka ang Diyos ay talaga meron siyang intention na bumaba at magparanas sa lupa. For a purpose. Especially sa ating time ngayon, sinasabi ng Amerika ay hinugna sa revival. Many years back, ang Amerika ginamit ng Diyos. From Europe, America, ang gospel na ipakalat sa buong mundo. Amen. At ngayon, muli, nagbabalik ang Amerika, ang mga Kristiyano roon through revival, and they're believing, eto na ito. Yung kanilang pinapangaral at sinasabi na darating sa uling panahon, bago ang Panginoon dumating, ay muling bibisit tayo ng Panginoon ang kanyang iglesia upang iparanas sa kanyang kapangyarihan at ang kaluwalhatian, upang sa panahon na iyon, mas marami ang makakilala at mabago ang buhay para sa pagbabalik ng Panginoon. We are renewed. We are purified. We are fiery Christian. Amen. Amen. Hindi kukunin ng Panginoon ang isang mahina na simbahan. Kailangan, pero hindi ko sabi ni iwan ng Lord, pagka gano'n, kailangan i-revive ng Diyos. Siya mismo. Kung paano ang mundo natin ngayon ay padilim ng padilim, yan ay hinug na sa pagdating ni Kristo. Amen. Amen. Mahina. Asking God to bring revival. There's hunger and thirst after the Spirit of God. Gusto ko lang pong balikan. Sinasabi po natin, yung revival in the last days ay different ito sa mga revival in the past.
Kasi ito po ay revival na kung saan ipinangako in these days, ang Panginoon muli siyang magpaparanas kung paano in the book of Acts chapter 2, ipinaranas ng Panginoon yung first outpouring of the Holy Spirit. At nagkaroon continual. At isa po na sinasabi ay yung pagbabalik ng Panginoon, ihahanda niya kanyang iglesia to rapture the church. Amen. Gusto ng Panginoon, purify, transform, vigilant, empowered, glorious, and church. Even blameless. Sino gagawa po nun? Mismo ang Diyos. Kaya naman sinasabi, there's hunger and thirst after the Spirit of God. Pinagana kung gusto po natin na isin, nadampihan tayo ng Panginoon, bisitahin, pananasan natin yung pagpupuspos ng Panginoon, minsan pa sa ating buhay, kinakailangan po natin, sabi nga, hingin sa Diyos. Kinakailangan natin na magkaroon ng hunger and thirst sa ating puso. Pagkagawain ng panalangin, daluhan natin. Pagkagawain ng panambahan, daluhan natin. Yung ating quiet times, gawin natin. Amen. At yan po ay gawain ng tinatawag natin nagkanais ng revival ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya sinasabi po natin, asking for revival, as for these last days, o in these last days, sa ating panahon ngayon. Kaya nga sabi kanina sa ating text, humingi kayo ng ulan, sa panahon ng springtime. Naglagay ng panahon in the latter times. The second rain, ask for the second rain. Kasi kailangan yun to have a good harvest. Sa buhay po natin, we want kung gusto natin magkaroon ng magandang buhay o harvest din, pinangalanan natin dumalangin sa Diyos, ulanin tayo ng kanyang presensya. As in faith to God who brings revival. Third, ask that everyone to receive it. Ang revival darating sa church. Corporate revival po yan. Pero pagka revival, hiningi ng isang mananampalataya, pwedeng gawin niya ito sa kanyang bahay, gawin niya personally, depends sa kanyang hunger and thirst, depends sa conviction ng Banal na Espiritu, personal dealing ng Lord po yun, ang tawag ko dyan, personal revival. Kailangan matin po natin, hindi lang yung corporate na revival, na sama-sama po tayo yung prayer meeting, pero dapat makarating tayo individually revive. Amen. Ang revival, pwedeng maranasan kahit nag-iisa ka. What are the true signs of revival? Ano lang po ito? Apyaw lang. Ang emphasis po nito na kay Kristo. Kaya sa Asbari, nagkaroon po ng kilos ng Panginoon, nagulat sila. Mula sa isang ordinary prayer meeting, walang tao, naggaway sila. Pero nagkaroon sila conviction, naranasan nila na magtuloy. Di nagtuloy-tuloy. Pero ang focus ng gawain, hindi sa tugtugan. Hindi sa kantahan. Hindi doon sa mga ngaral. Kasi minsan dadalawa kasi sino ba speaker? Sino ba magpapawin? Sino ba magtuturo? Doon dadalawa. Sa kanila, regardless kung sino yung tutugtog, sino yung magpapawin, sino yung magtuturo, sino yung mangangaral, sino yung maglilig ng prayer, regardless. Kasi nagtiwala sila sa Diyos. Dapat ang tangi na makita lang, hindi yung abilities ng tao, hindi yung kanyang talent, hindi yung kanyang intellect, hindi yung kanyang personality o yung kanyang appearance, kundi yung moving ng Holy Spirit. Kaya pagka pinanood niyo po, yung song ng pangalawa, maawit sila sa Lord, hymnal, chorus, 20, 30 kinds of choruses. Tapos yung mga tao, pre-moving sila, iba nakaupo, iba nakatapa, iba nakatayo, iba nakatasa kamay, pre-moving. Walang bawal. Tapos iba nasa altar.
Pero yung mga regular activities, walang tao sa atal, maliban kung sino magpe-perform doon. Eh doon, pwede sila mag-stay sa atal. At may nagbabasa, at pagka may conviction at pindiling ang Lord sa kanya, pwede niya i-share. At doon sa awitan, pagka mayroong song ang Lord, inaawit nila. Walang programa na para ito una, pangalawa, pangatlo, pangapat. No, wala. Based doon sa leading ng Holy Spirit, kumikilos sila. At tumagal ng tumagal at naipasa sa ibang nila. Sabi nga, what's next? Kung revival, magiging meeting lang, yun ay program. Pero kung revival, magiging calling, no, ito ay magiging transferable. At sila, yun ang kanilang ginawa. Yun ang nangyari. Yun ang ginawa ng Lord. Hindi na natili sa isang lugar, kundi ipinakala, pinasa. At dahil po doon, many churches in America, even in the world, are anticipating the move of God. Kasi ang kilos ng Lord, hindi limited sa Amerika o sa kanila. Ang kilos ng Diyos sa lahat ng mga tinatawag at kinukommission ng Lord to spread out the gospel. For the kingdom of God is here. Ano message? Repent. Ano message? Repent. For the kingdom of God is here. Kaya dapat malaman ng buong Israel na ito si Jesus na pinako ninyo sa krus. Siya ang ginawa ng Diyos ng Panginoon at Kristo. Repentance. Nabagabag ang kanilang kalooban na marinig ito, tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo taligdan ang inyong mga kasalanan. Magpabautismo kayo sa pangalan ni Yesu Kristo upang kayo patawarin at ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Third, passion for prayer. Nanatili sila sa itinuro ng mga apostol sa pagsama-sama bilang magkakapatid sa pagpira-piraso ng tinapay at sa pananalangin. Hunger for the world. Nanatili sila sa itinuro ng mga apostol. A burden for the lost. Marami pa siyang inilahad upang patunayan ang kanyang sinabi at panawagan o nanawagan siya sa kanila, lumayo kayo sa masamang lahi ito upang kayo ay maligtas. Sabi nga, ano yung mga signs of revival na makikita po natin sa Book of Acts, chapter 2, increase in salvation. Kaya ang mga naniniwala sa kanya sinabi ay nagpabautismo at nadagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na iyon. Nagpupuli sila sa Diyos at pinalagdan ng tao o lahat ng tao, bawat araw ay dinadagdag sa kanila ng Panginoon ng mga niligtas. A search in calling, no? To ministry and mission. Merong bugso o pandon yung sigasig. Nang even, sabi nga, yung nag-uupo sa kanila, kaya nilang tindigan. Kasi sabi, hindi maring din namin pahayag ang aming nakita at narinig. Yan po yan. What is needed in revival? 2 things. Spiritual preparation. 2 things. Unity and prayer. Sabihin natin, unity. Ulitin natin, unity. Hindi ko makita kung lahat na po nagsasalita, unity. Pagka di nagsalita, ayaw ng unity. If you want unity, kinakailangan mag-perform ka. Mag-participate ka. Amen. In a simple manner, in a simple act, in a simple way, dapat kaisa po tayo. Hindi tayo yung number 1 pang opposer. Sabihin natin, I'm not an opposer. Hindi rin ako opponent. Magka-ano ko yun, opponent, kaaway, kalaban, tatong galing. Ibig sabihin, if you want unity, you must give way. You must promote. You must obey. And especially, you have to submit. Amen. Amen. Kasi sa revival, iba-iba kilos. Para kung gusto mo yung kilos mo.
Depende, kasi lahat meron gusto. Amen. Kailangan merong pagkakaisa. Then, we must pay His price of spiritual preparation for His glory. Pinagalan natin, magtaya. No? Sabi, magbigay ng bayad. Sabi, commitment. Sabi nga natin, commitment. Yung commitment, it is also a conviction from the Holy Spirit, your commitment. Kaya yung mga tao na nagbibigay ng commitment, I believe they are convicted, not by themselves, but by the Holy Spirit. You are led, you are compelled. Amen. Inudyungan ka, tinutulak ka. Kaya kahit na nasa malayo ka, pwede kang magpunta rito kahit walang pamasahe. Amen. Mama, bayad in Jesus' name. Sukli ko po in Jesus' name. Iba po yung commitment. Meron po ako nakita. Naglalakad back and forth. Because of the conviction from the Holy Spirit, kahit malayo, kahit walang pamasahe, nakakarating. Hindi problema ang pamasahe, maging pera, maging pagkain sa taong convicted or compelled by the Holy Spirit. At yun nagmumula sa iba. Must pay this price of spiritual preparation for His glory. We are seeking for that, not only for the presence of God, but for His glory. Kaya nga, panalangin ni Moses, show me now your glory. Kaya hindi niya napilit ang Diyos. Pinagbigyan lang siya a glimpse of His glory. Amen. Pero ganun pa man po, yung glimpse na yun, napakamalaking bagay sa kanya. Kaya sabi po sa atin, kahit na a drop of water, of His presence, or the Holy Spirit, sapat na para maalis yung uhaw sa akin. Even a little bit of water referring to the Holy Spirit. Sapat na para mapawi yung uhaw, yung gutom sa akin. Spiritual preparation, the Bible will not come without hunger and thirst after God that brings intense prayer, and there must be a longing for His glory. Kaya po, napakalagang bagay nito. Pwede tayo magpasimula individually, seek for God. His presence, His glory. Seek for it. Be hungry and thirsty. No, be hungry and thirsty. Paano niyo mararanasan ito? Huwag mo na kayong kumain ng anggaan. Pagkabusog pa kayo, huwag kayong kumain ng tanghali. Pagkabusog pa kayo, huwag kayong kumain ng hapunan. Pagkabusog pa kayo, huwag ka uli kumain. Doon mo mararamdaman kung anong ibig sabihin ng thirsty and hungry. Meron something na para bang ginagawa for the sake of God's presence. Your nearness to God. Read the Bible. Pray. Seek God's face. Especially in these last days. We are called the lovers of God. Sabi niyo kasi kapatid, lover of God. Ano katangian ng lovers of God? Revival. You cannot be an authentic lovers of God without experiencing God's revival. Ay lahat tumayo. At tulad ng bagay na binigay ko, revival comes from God. Pero pwedeng hingin, idalangin. Hindi ito ini-schedule, kundi ito iniintay. Kaya sabi ng Panginoon, huwag mo na kayong pumunta sa ibang lugar. Bagkus, mag-stay muna kayo sa siyudad ng Jerusalem. Hanggang kayo ay dampian ng ating kapangyarihan. At sila'y nagtipon sa upper room. How long? Almost 40 days.
Nag-stay po sila sa Peru. Ang ginawa, nagkaisa, nagsama-sama, na manatili at tayin yung presensya ng banal na Espiritu. The first time na mangyayari sa kanila. Pero yung dalawang factor nandoon, they had unity and they prayed. Paano nila inantay ang pagdating ng banal na Espiritu? Nagkaisa sila. Pangalawa, nanalangin sila. At nag-antay sila kung kailan bababa. They waited patiently. Kasi ayaw nila ngayon ay maging man-made. Gusto nila God initiative. Not man's initiative. We have to wait. Kinagalan natin to act. Kumilos na. Kaya ako'y nananawagan sa inyo, huwag kayo a-absent pagka-araw ninyo. Kung meron kayong other commitment, okay lang po. Pero gawin niyo po ito sa inyong lugar na kung saan kayo pupunta. Maging connected lagi kayo sa Panginoon. Amen. Kung walang signal, hanapin niyo signal. Kung mahina na baterya, mas lalo kailangan niyo hanapin ng Diyos. He will recharge you. At sama-sama tayo pagka-araw ng Miyerkules sa panalangin. It is not by conviction. Let the Holy Spirit convict you. Amen. Ang banal na Espiritu. Kasi sa karamihan sa inyo galing sa malayo, merong ginawa sa magapon. Unless you're convicted by the Holy Spirit, mahirap pumunta sa lugar ito. But those who are convicted by the Holy Spirit, and those who are lovers of God, napakalapit dito na punta. Napakadali nito punta. At ito'y napakasarap puntahan kasi walang ganong tao sa lugar ito. Kundi yung mga mainilig lamang ni Kristo na handa magpabago at mapuspos at makasama ang Panginoon sa Panginoon. Panginoon, kami nagpapangbaba sa umagang ito. Kung paano ikaw ay nagpahanda ng iyong banal na presensya at kalawalabihan sa mga naunang mananampalataya. At inuulit mo ito sa ibang panahon, sa ibang lugar, sa ibang pagkakataon. O Diyos, kami dumadalangin sa umagang ito, pukawin mo ang aming puso. Gisingin mo ang aming isipan. Palakasin mo ang aming pangatawan na nanghihina. Minsan pa, O Diyos, nagbubukas kami ng aming puso. Inaanyayahan pa po namin, pagarihan kami, pangunahan kami. Kasama na ito, Panginoon, ang aming taus-pusong pagpapangbaba at pagsisisi o pagkalikod sa aming mga nagawang kasalanan. Ang aming mga backsliding attitude, a backsliding heart na kung saan hindi nababasa at nakikita ng tao na kami po pala'y malamig, even lukewarm. Maging bisan mo Diyos, pretending, professing, na kami ay nakatindig pa sa iyo. It's only by your grace, O God, na pwede kaming tumindig, na pwede kaming manatili. Through your grace, Lord, and we beg, O God, this morning, minsan mo pang isend ang ulan ng banal na Spirit, the outpouring, the infilling, and even the continual filling of the Holy Spirit in us, as a church, as individual, even this city, dalawin mo, i-awaken mo, even this province, O God of Bataan, we are praying, and I am kneeling down before you, God.
we are in these days. Have mercy. Kung hindi pinaranas mo sa kanila, naranasan din namin sa gabi. Break our hearts. Break our unloved ground. Itinadalangin ko, Diyos, sa kongregasyon ito. Ang bawat isa na nakararanas, Panginoon, ng panghihina, panlalupaypay, panlalamig, maging ang paglayo o pagtalikod sa iyo, at nakagagawa hindi nakalulugod sa iyo. Humingi ako ng kapatawaran. Patawarin ako as a church. We ask the blood of Jesus to cleanse us, purify us, sanctify us, separate us. Consecrate us, O God. Consecrate us. Consecrate your church. Break our hearts. Break our hearts. Upang ang conviction mula sa banal na Espiritu ay mapangyari sa aming buhay. Sometimes, Lord, we resist and reject, oppose ang tinig ng banal na Espiritu sa aming buhay. Sapagkat di na po namin naririnig. Hindi na po namin nararamdaman. Alisin niyo, Lord, ang tabing sa aming mukha, sa aming isipan, lalo na sa aming puso. Alisin mo yung pandaraya ng kaaway. Alisin mo ang gawa ng kaaway. Pasagin mo, Diyos, pasagin mo ang lahat ng natin. Yung conviction mo nasa banal na Espiritu. As Holy Spirit, minsan ba'y bisitahin mo kami? Minsan pa, O Diyos, samahan mo kami. Minsan pa yung kaluwalhatian ni aming maranasan. Holy Spirit, we are praying, O God, for the rain, the latter rain. Yes, brothers and sisters, pwede na natin pisahan sa umanang ito na bago man tayo huwi, meron tayo natanggap sa Panginoon. Kung nais mong manalangin personal, pwede ka mag-post sa ganito. Even maging sa mixing oras, mixing minuto, at least you ask for rain. Ask for rain. Ask for rain. Pwede mo kayo manalangin sa Panginoon. Nais niyo na yung pagsama ng Diyos sa inyong karanasan. Nais ninyo isuko ang inyong kasama. Nais ninyo yung bagay na hindi ganun sa Diyos at di niya nalooban, may suko na lubos. Nais nyo na kayo mabago sa area ng inyong buhay. Nais ninyo ano bang inyong mga kinatatakutan, inyong pinangangambahan, ang inyong mga sitwasyon sa inyong kalusugan, sa inyong pamilya, sa inyong trabaho, o sa inyong tahanan.
O Diyos, sinusuko namin at pinagkakatiwala namin yung sino. Kahit katiting, Panginoon, kahit kaunti, Panginoon, maranasan po namin. Maranasan ito. Yes, talk to God and let God talk to you. Seek God and He may be found by you. Seek Him with a humble heart, diligent heart, with thirst and hunger. Pasimulan niyo po, Panginoon, sa amin, sa bawat isa, sa bawat umiibig sa iyo, sa bawat na nagnanais na makapiling ka, maranasan. Pasimulan niyo po ito sa bawat isa. Hindi lang sa amin, lamigad, kundi maging sa mga bata, maging sa mga preschoolers. Even, Lord, yung mga baby, naniniwala ko sa lahat, kaya mo. You said, Lord, in Joel, for in the last days, you will pour out your Holy Spirit in all flesh. In all flesh. Sa lahat ng tao. Bata, matanda, babae na lang, o anuman na kanyang sitwasyon at kalagayan sa buhay. Kaya niyo po, Panginoon, maranasan. Hallelujah. Dumadalangin kami, Panginoon, buksan mo ang aming spiritual ears, spiritual eyes, upang madinig namin at makita namin, even spiritual heart, to perceive, understand, and even discern ang mga bagay na ginagawa. At tulungan kami na maging matahin. At bigyan mo kami, Lord, ng pananampalataya. Tulungan kami panatilihin ang Espiritu ng pagkakaisa, ng panalangin, at paghanap sa iyo. At simulan po namin ito sa umagang ito. Saan kami pumunta, samahin mo kami, at ikaw maging laman ng aming puso, isipan, at mag-hari sa iyo. Salamat po, Panginoon, naniniwala po na nagpasimula po namin na gumawa sa bawat buhay ng bawat isa, sa ministeryo ito, sa lalawigan ito, at sa syudad na ito. Sa iyo po namin ito pinagkakatiwala. At gano'n man kadilim ang sitwasyon namin, at gano'n man kabigat ang pasanin, gano'n man katindi o Diyos sa mga nararanasang pagsubok at ang amin ang away sa aming buhay,
maging sa aming pangatawang kalusugan, maging sa aming sambahayan, o hanap buhay. O Diyos, hindi itong magtatagumpay. Bagkus, Lord, ito'y magdaragdag pa ng anak ng aming pong pag-ibig sa iyo. Sapagkat wala sa mga bagay ito, Panginoon, ang pwedeng magpahiwalay sa amin sa pag-ibig ni Kristo. Salamat po, O Diyos, sa umagang ito. At naniniwala po kami na ito'y magtutuloy-tuloy pa. Hindi lamang sa oras nito, sa araw nito, kundi as anticipation, Lord, maging sa aming pong prayer meeting, maging sa aming revival night, at maging, Lord, sa mga unscheduled activity, Lord, naniniwala po kami, through the conviction and the power of the Holy Spirit, you will move us. You will conquer us for your own glory and purpose. Salamat po. Itong aming pananangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Glory. Hindi huwi ang anak ko from Pampanga. So, dapat siya yung okay po, siguro po, ang Diyos po ay kumikilos sa buhay natin. Ano po? At siya po talaga yung unang-unang dahilan kaya tayo marirevive. At sa atin na rin, ang revival po talaga personal sa buhay natin. Maganda po yun mag-umpisa tayo in person sa sarili nating kwarto. At yung pag nag-revive tayo individually, dalhin po natin dito sa church para po mahawahan yung mga naglalamig. Pero pag tayo po mga leader ay mga naglalamig din yung ating mga member. Kasi hindi natin sila mahawahan ng init natin. Yung init talaga na galing sa Diyos. At kapag tayo may init, lahat po talaga maibibigay natin. Yung ating time, talent, and treasure. Tama po ba yun? Yung bang hindi na natin inaasahan na, Lord, kailangan ko. Si Lord ang magbibigay sa iyo. Kasi, binigay ko na yung presensya mo rin kay Lord. Kaya, napakahalaga po na tayo individually ma-revive. Isa rin po yan dun sa pinagpe-pray ko sa aking sarili. Kasi, kung matatandaan mo, Ate Dory, nung araw, talagang yung revival, hindi mo talaga mapigil. Walang sino man ang makakapigil. Minsan kahit ikaw yung nagko-question, hindi mo alam, bigla kang dadaluyan ng revival. At hindi mo mapigil. Ano po. So, naisin po natin o nasain natin na yung revival ay dumating sa ating puso. Para yung wala tayong pagpipigil din sa pagbibigay sa Panginoon. Giving
Yun yung inihihiwalay tayo ng Diyos sa mundo kapag tayo ay giver. Give ng give. Or pagka hinold mo, yun yung sinasabi ni Pastor na sarili mo ang mahal mo. Pero pagka give ka ng give, hahabulin ka rin ng blessing eh. Si Lord ang bahala sa'yo. Hahabulin tayo ng pagpapala ng Diyos. Amen po ba? So, ngayon po ay oras na ng pagbibigay sa Panginoon. Let's give unto the Lord bago yung mag-pray muna tayo. Salamat Panginoon sa patuloy na pagpapalang pinagkakaloob sa amin, Panginoon. Bagamat sabi nga, naghihirap ang mundo, mahirap ang trabaho, at maraming tao ang hindi kumakain sa oras. Pero Lord, ang pagbibigay, Panginoon, ay isang susi para naman kami pagpalain at ibuhos mo sa bawat isa ang pagpapalang ito. Maraming salamat, O Diyos, na tinuturuan mo pa rin kami magbigay sapagkat ito yung share namin, Panginoon, sa pagpapalang ipinagkakaloob mo sa amin, sa lahat ng aming natatamasa na galing sa iyo, ang aming kinakain, dinarami, tinitirahan, ginagamit na tubig, ilaw, Panginoon. Ito po ay sa masaganang pagpapalang sa aming kalusugan at sa aming patuloy na palakasan ng aming pangangatawan para kami makapagpapalang sa Panginoon. At Lord, maraming salamat sa umagang ito sa pagpapala mo sa bawat isa. Maibalik namin yung portion ng pagpapalang pinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Po, magandang umaga po. At tayo po ay nakunap po sa ating po mga announcement. Okay, birthday po. Yung Remy Malaysia, February 29. Ayun. 29. Ricardo Yera Sr., March 1. Giselle McCalling, March 2. Kaya ano po? Birthday. Josephine Gonzalez, March 3. Engineer de la, Engineer Delano Baluyot, March 5. Happy birthday! Iba, tayo po ay happy wedding anniversary, yun, February 26, Mr. Arvin and Miss Jessica Maria
Happy anniversary po. Sige po, hindi ko na po i-announce yan. Basahin niyo lang po yung prayer meeting. Paano ba? Online prayer meeting to. Nagkakaroon po ng miracles po yan. Sige pa. Sunday school class, mamaya po. Kaya po, sinabi ko po hindi po announce. Naalala ko po yung sabi ni Pastor Dan kanina po. Ang Diyos ang humipo po sa atin. Magkaroon po tayo ng conviction. Amen. Naalala ko tuloy yung kanta ng Spirit Touch. No? Stir the heart of men. Revive us, Lord. Give us passion once again. Amen. Yan po. Sana nga po ay hipuin po tayo ng Diyos. I-convict po tayo sa ating pong mga nabasa po kanina dyan, mga nasa-friend. Kaya saan po, hindi ko na po ang mahal ng Diyos na po bahala po sa atin na i-convict po tayo ng Diyos. Amen po ba? Amen. Sige po, tayo po ay tumayo at manalangin po tayo. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Salamat nga po, Panginoon, sa paalala mo po sa amin sa umaga nito. At ito na po, Lord, yung kinakailangan. Sa buhay po namin, hindi po namin magagawa, Lord, yung mga bagay na pinapagawa mo po sa amin. Kung wala po, Lord, yung pag-ipo ng iyong Espiritu Santo, na siya pong magbibigay sa amin ng pagnanasa at conviction para nga po, Lord, gawin ang inuudyok mo po sa amin. Na alam po naman namin na ito po ay para po sa ikabubuti at ikatatatag ng aming po pananampalataya upang ito po ay patuloy po namin ma-share, maipakita, maisagawa sa buhay po ng bawat isa po para po sa pagpaparangal at pagkilala, paglapit at nagkaroon po ng magandang relasyon po sa iyo, aming Diyos. Kaya sa umaga nito, kami po ay patuloy po nagpapasako. Lord, touch every heart. Bawat isa po sa amin, hipon nga po, aming Diyos. Ikaw po patuloy pong mamuna sa buhay po ng bawat isa. Habang kami po ay narito sa lugar nito, ikaw po ang patuloy pong bumalaw sa puso, isip ng bawat isa po sa amin. Kaya natin ito, Lord, ay pinagkatiwala po namin kahit po sa amin pong paghayo, pag-uwi, sa kanya po namin tahanan. Dala-dala po namin, Lord, yung mga bagay na tinanggap po namin sa umaga nito. Kaya, Lord, salamat po at pinupuli ka namin, pinapasalamatan, Lord, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. God bless you. Bago po tayo pumunta sa ating routines, muli po tayo mamit sa Panginoon. To give thanks unto the Lord, how good it is to give thanks unto our God, for He is good.
Ayaw ka rito?